Nagsimula ang abante sa isang tapang na hindi natitinag. Kasabay ng pag-unlad ng bansa, lumawak ang aming boses. Sa bawat gabi, may balitang abot kamay. Nauna kami sa digital na mundo. Mas mabilis, mas malawak, mas moderno, mas matapang, mas abante. Mahigit 3 dekada ng tapang. Sa bawat balita, walang paligoy-ligoy. Sa bawat issue, diretso sa punto. Walang atrasan, ihahatid ang katotohanan, walang preno sa harapan. Ako si Aimee Sebastian. Mula naman sa pulso ng mga balita hanggang sa pinakamainit na usapin, sama-sama tayong umabante. Ako naman, si Jigo Postolero. Narito na ang headlines tonight. Makati LGU may pabuya para sa ikadadakip ng kadagpatumba sa isang barangay Kagawad. PBBM sa magiging laman ng kanyang SONA, abangan ng susunod na kabanata. Korupsyon at mataas na singil sa kuryente tampok sa People's SONA sa Lunes. NCR naka-full alert status sa bilang paghahanda sa SONA ni PBBM. DICT at CICC nakabantay sa mga paglaganap ng fake news sa kaugnay ng SONA. Investigasyon sa flood control scam itutuloy ng Senado pagkatapos ng SONA ni PBBM. Representative Romualdez handang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa bagong record low. DTI hihiluti ng Estados Unidos hinggil sa dagdag na taripa. Local exporter umalma sa taas ng taripa. Presyo ng langis muling sisipa sa susunod na linggo. Transport groups tuloy sa panawagang dagdag pasahe. At bagyong Quiapo lumakas pa. Babuyan Island nakataas sa wind signal number 3. Mas kaabang-abang ang magiging laman ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos para sa nalalapit niyang State of the Nation address sa Lunes. Natanong kasi ang Pangulo kung kasama ba sa babanggitin niya sa kanyang SONA ang issue ng korupsyon na dati na niyang ibinunyag. Halos tapos na ang pagsusulat niya ng kanyang magiging speech para sa SONA pero may ilang bahagi na raw na kailangan pang puliduhin. I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it. Because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes. On the whole, it's. I would say the actual language is 90+% done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short. That we have everything that we want to talk about is already included. Una rito, sinabi ng Pangulo na itinuturing niyang report sa taong bayan ang kanyang SONA ukol sa mga nangyari mula sa nakalipas niyang Nation Address. Matatanda ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na isang malaking announcement ang posibleng ibunyag sa Pangulo sa kanyang ikalimang SONA. Inaasahang lalahok ang hanggang 20,000 katao sa People's SONA ng mga progresibong grupo sa araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes.
Ayon sa bayan, itatampok sa protesta ang mga issue tulad ng kahirapan, gutom, mataas na presyo ng langis at kuryente. Gayon din ang kakulangan ng matatag na trabaho at umano'y korupsyon sa pamahalaan. Magkakaroon din ng ecumenical prayer ang ilang grupo ng simbahan bago sumama sa marcha. Habang magsisindi naman ang mga protester ng EGIFIA na naglalarawan kay US President Donald Trump bilang puppet master ni Pangulong Marcos. Simbolo umano ito ng kanilang pagtutol sa umano'y malapit na ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Isinailalim na sa full alert status ang buong National Capital Region o NCR simula kaninang alas 5 ng hapon bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin naman sa July 27. Ayon pa kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, bukod sa SONA ay pinaghahandaan na rin ng PNP ang seguridad para naman sa pagdiriwang ng 112 taong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Hinimok din ni Ko ang mga organizer ng mga rally na kumuha ng kaukulang permit. Gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad bago magsagawa ng anumang kilos protesta kaugnay sa isinasagawang SONA ng Pangulo. Pinaigting ng DICT at ng CICC ang pagbabantay sa online activities sa posibleng paglaganap ng disinformation kaugnay ng nalalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inatasan na ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso ang kanilang Threat Monitoring Center at ang Cybercrime Response Center na tutukan ang mga aktibidad online. Ayon kay Paraiso, bagaman may karapatan ng lahat na magbigay ng kani-kanilang opinyon na patungkol sa inaasahan nilang ilalahad sa SONA, hindi naman dapat magbahagi o magpakalat ng misinformation. Paliwanag ni Paraiso, mandato ng CICC na tiyaking napoprotektahan ang integridad ng digital space. Paalala ng CICC sa publiko, makilahok lamang sa healthy democracy conversations. Itutuloy naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control project sa sandaling mabuo na ang komite sa pagbubukas ng Kongreso sa July 27. Ayon pa kay Senator Erwin Tulfo, tututukan ng komite ang mga bagong lead at pangalan na maaaring masangkot sa issue sa halip na ulitin ang investigasyon sa mga nauna nang isinailalim sa reklamo ng Office of the Ombudsman. Plano rin aniyang magpatupad ng mas mahigpit na proseso sa pagtanggap ng mga affidavit at pagbabawal sa mga surprise witness. Samantala, muli rin niyang isinulong ang panukalang Master Plan for Infrastructure and National Development Act upang mabawasan ang korupsyon sa pagpili at pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura. Mariing itinanggi ni NBI Director Melvin Matibag na wala raw siyang kinakampihan sa kanyang mga naging testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at tanging katotohanan lamang umano ang kanyang mga sinabi. Ayon kay Matibag, ginagampanan lamang niya ang umano'y kanyang tungkulin bilang hepe ng NBI at pangunahing tagapag-ingat ng mga opisyal na record ng ahensya. Sinabi pa nito na ang kanyang testimonya ay nakabatay aniya sa ebidensya, umiiral na proseso at sa rule of law. Dagdag pa niya na sa Senate Impeachment Court na ang pagpapasya kung gaano kabigat ang magiging timbang ng kanyang testimonya laban sa Vice Presidente. Si Matibag ang huling testigong ipiresenta ng prosekusyon nitong Miyerkules para tumistigo sa mga reklamo kay VP Duterte na may kaugnayan sa grave threats at inciting to sedition case.
Kinwestiyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang posibleng pagtitestigo ni Ramil Madriaga para sa prosekusyon sa impeachment trial. Ayon pa kay Attorney Paulo Panelo, legal counsel ni Duterte, posible umanong maging pabigat sa panig ng prosekusyon si Madriaga kapag sumailalim ito sa cross-examination. Sinabi naman ni Panelo na kumpiyansa ang depensa na masusuri sa cross-examination ang kredibilidad ni Madriaga sa gitna ng mga aligasyon nito tungkol sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong pang 2022. Nauna nang inihayag ni Madriaga na hindi umano nagastos sa loob ng 11 days ang halaga ng confidential funds kundi sa loob lamang ng 24 oras. Git naman ni Panelo, kulang umano sa ebidensya ang mga aligasyon ni Madriaga at kine-question din ng depensa ang kredibilidad nito sa pamamagitan ng isinampang kasong perjury. Nanawagan si Senator Judge Panfilo Lacson sa kapwa niya Senator Judges na maging maingat sa pagtatanong at pagbibigay ng manifestation sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang maiwasan ang mga tanong na wala namang kaugnayan sa kaso. Ayon kay Lacson, ang ilang hindi mahalagang katanungan ay nagpapabagal sa pag-usad ng paglilitis at sumusubok sa pasensya ng publiko. Iginiit din ni Lacson na dapat manatiling objective ang mga senator judges at huwag magpadala sa personal emotions. Dagdag pa niya, makatutulong ang regular na caucus ng mga senator judges upang mapanatili ang maayos na daloy ng paglilitis. Binigyan din ni Lacson na karapatan ni Duterte ang isang mabilis na paglilitis, lalo na't siyam pa lamang sa 92 trial days ang naisasagawa. Kumpiyansa naman si House Speaker Faustino D. III na maipapasa na ng Senado ang natitira pang priority bills ng LEDAC kahit na abala ang mga senador sa impeachment trial. Ayon pa kay D, naniniwala sila sa kakayahan ng Senado na pagsabayin ang kanilang constitutional duty bilang impeachment court at ang kanilang tungkulin naman bilang mga mambabatas. Sinabi naman ng House Speaker na handa ang Kamara na makipagtulungan sa Senado para plansyahin at pagbutihin pa ang mga nakabinbing panukalang batas sa pamamagitan ng bicameral conference committees at technical working groups. May kumpiyansa po kami na may kakayahan ang Senado sa pagsabayan ang kanilang mga constitutional duty bilang impeachment court at ang kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. Handa po ang Kongresos na makipagtulungan sa Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagtibayin at pagandahin pa ang mga natitirang panukala through the bicameral conference committees at technical working groups. Dagdag pa ni D, mahalagang magkaroon ng mga batas na magpapagaan ang buhay ng mamamayan at magpapaunlad sa bansa. Handa na si Leyte Representative at dating House Speaker Martin Romualdez na harapin ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Ayon sa kanyang kampo, naniniwala sila na kung magkakaroon ng patas na laban at paghuhusga batay sa ebidensya, mapapatunayan ni Romualdez ang kanyang pagkainosente. Nabatid na naghain ang Office of the Ombudsman ng supplemental complaint para sa preliminary investigation laban kay Romualdez, dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at iba pa. Layunin ng reklamo na maisailalim sa preliminary investigation ang mga inirereklamo kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects at sa mga kasong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering. Sa ngayon, nasa proseso pa ito ng Office of the Ombudsman para sa preliminary investigation. Nagsampa ng reklamong tax evasion ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban naman sa construction firm na SunWest Incorporated na kabilang sa mga kumpanyang nadawit sa flood control scam. Sa reklamo ng BIR, mayroong 22.71 billion pesos na hindi nababayarang income tax ang kumpanya para sa taong 2019 to 2024. Ayon din sa BIR, ang kabuuang income tax liability ng SunWest
na 22.71 billion pesos ay kinapapalooban rin ng surcharge, interest at compromise penalties. Si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ang founder ng SunWest. Iginiit ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o PSCOC na ganap ng na-liquidate ang 2.8 billion pondo na ginamit sa pag-host ng Pilipinas sa 2019 na Southeast Asian Games. Ayon kay PSCOC President Ramon Tats Suzara, may sertipikasyon sila mula sa Philippine Sports Commission na nagpapatunay na nakumpleto ang liquidation noong Marso 2022 kahit may mga obligasyong umabot pa hanggang pandemya. Ang pahayag ay kasunod ng anunsyo ng NBI na muling susuriin ang umano'y mga irregularidad sa paggamit ng pondo at mga issue ng subpoena sa ilang opisyal ng PSGOC. Samantala, humingi ang National Bureau of Investigation o NBI ng mga dokumento sa Commission on Audit at Securities and Exchange Commission kaugnay ng investigasyon sa 2019 Southeast Asian Games. Kabilang sa hinihinging dokumento ang final audit report ng COA, gayon ang mga records ng PSGOC tulad ng Articles of Incorporation, audited financial statements at general information sheets. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan 6th Division si businesswoman Janet Lim Napoles. Bukod kay Napoles, hinatulan din si dating Department of Agri and Reform o DAR Undersecretary Jerry Pacturan sa kasong malversation kaugnay ng 50 million pesos na pondo para sa umano'y mga proyektong hindi naman naipatupad para sa mga magsasaka sa Luzon. Napatunayang nagkasala si Napoles ng 10 bilang ng malversation at 10 bilang naman ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Habang si Pactura naman ay nahatulang guilty ng 10 bilang ng malversation ngunit napawalang sala sa graft charges dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon pa sa korte, ginamit ang pondo para sa 10 non-government organization o NGOs na kontrolado umano ni Napoles sa pamamagitan ng mga peking dokumento at memorandum of agreement para sa mga proyektong hindi naman na ipatutupad. Samantala, hindi sinasadyang nasiko ang ulo ni First Lady Liza Marcos na nahagip sa kamera. Makikita sa video na papaupo pa lamang ang unang ginang ng mapadaan si Health Secretary Brix Pujalte Jr. at hindi na malayang magkalapit lamang sila ng First Lady. Dahil dito, hindi sinasadyang na-elbow o nasiko ni Pujalte ang unang ginang. Agad namang humingi ng paumanhin si Pujalte matapos ang hindi sinasadyang pagkakasiko kay First Lady Liza Marcos. Hindi naman maiwasan ni FL o First Lady Liza na mapahawak sa kanyang ulo. Susunod, halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa panibagong record low. At DTI hihiluti ng Estados Unidos hinggil sa dagdag na taripa sa mga produkto ng Pilipinas. Huwag bibitiw, magbabalik ang Tonight. Simulan ang umaga sa mga programang hatid ng Abante. 5 a.m. walang atrasan. 7 a.m. Metro Morning. 8 a.m. Memo. 9 a.m. Kasangga mo ang langit. 10 a.m. AE Minin. 11 a.m. FYI. Kasama mo sa paggising, kasama mo sa pag-abante. Mga usaping dapat linawin, mga isyong kailangang busisiin, punto por punto, walang ligoy, lahat ay isa sa ayos. Kasama si Dexter Gnide. Hihimayin ang mga napapanahong issue na may diin, may paninindigan at may saysay. Point of Order, tuwing linggo, dito lang sa Abante.
kasama mo. Abante Reels. Matapos ang 34 na taon mula sa una nitong paglipad sa kalawakan, natagpuan na ng Space Shuttle Endeavour ang permanenteng tahanan nito sa Los Angeles, California. Bubuksan sa publiko ang bagong Samuel Oskin Air and Space Center kung saan makikita ang Endeavour sa kakaibang vertical launch position. Ang kauna-unahang kumpletong space shuttle stack na nakadisplay sa ganitong paraan sa buong mundo. Kasama sa exhibit ang tunay na solid rocket boosters at ang huling flight-qualified external fuel tank na ginamit ng NASA na nagbibigay ng mas makatotohanang larawan ng paghahanda sa isang space mission. Mula ng unang lumipad noong 1992, na kompleto ng Endeavour ang 25 misyon bago tuluyang magretiro noong 2011. Mula sa pag-abot sa kalawakan hanggang sa pagiging sentro ng isang world-class museum. Nagbabalik ang Tonight. Bumagsak sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang halaga ng piso ngayong Biyernes sa 61.857 cents kontra dolyar. 9.7 centavos na mas mahina ito kumpara sa halaga ng piso kontra dolyar noong Huwebes. Sa morning trading ay umabot pa sa mas mababa na 61.85 per dollar ang halaga ng piso. Department of Trade and Industry o DTI hihiluti ng Estados Unidos hinggil sa dagdag na taripa sa mga produkto ng Pilipinas. Mabante naman sa balitang yan si Abante reporter Lian Bustillos. Binigyang pansin ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagpataw ng Estados Unidos ng unilateral tariffs laban sa 54 na bansa, kabilang ang Pilipinas ngayong araw, dahil umano sa kabiguan ng mga ito na magpatupad ng epektibong pagbabawal sa pag-aangkat ng mga produktong gawa gamit ang forced labor. Ayon sa DTI, patuloy itong makikipag-ugnayan sa US upang ipaliwanag na may matibay na polisiya ang Pilipinas laban sa forced labor alinsunod sa iba't ibang konvensyon ng International Labor Organization o ILO. Kaugnay nito, ibinida ni DTI Secretary Cristina Roque na lumagda kahapon ng Pilipinas sa isang joint administrative order kasama ang Department of Finance o DOF at Department of Labor and Employment o DOLE upang magtatag ng institutional mechanism para tugunan ang issue ng forced labor. Sa kabila ng naturang hakbang ng US, sinabi ng DTI na patuloy nitong pahahalagahan ang strategic relationship sa kanila. Mahalagaan niya ito dahil malaking tulong sa stability ng US supply chains ang mga export mula sa Pilipinas, partikular ang electronics, semiconductors at mga pangunahing agricultural products. Opisyal nang ipinatupad ng US ang karagdagang 12.5% na taripa sa mga export ng Pilipinas ngayong araw matapos umanong matuklasan ng Office of the United States Trade Representative o USTR sa pamamagitan ng ilang buwan na investigasyon na may pagkukulang umanong bansa sa pagharang ng forced labor import. Ako, si Lian Bustillos. Abante. Nagbabala ang Philippine Exporters Confederation Inc. na malaki ang epekto ng ekonomiya ng Pilipinas at makakaapekto rin ang ipinataw na 12.5% taripa ng Amerika sa mga lokal na exporter. Ipinatupad na ng Estados Unidos ngayong araw ang karagdagang 12.5% taripa sa mga produktong in-export ng Pilipinas matapos sabihin ng Office of the United States Trade Representative na kulang ang hakbang ng bansa laban sa pagpasok ng mga produktong gawa gamit ang forced labor. Dahil dito, hinikayat ng PhilExport ang pamahalaan na palawakin ang merkado ng mga produktong Pilipino sa ibang bansa upang mabawasan ang pagdepende sa merkado ng Estados Unidos. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Converge ICT Solutions Angeles Data Center sa Pampanga. Pagdating sa pasilidad, sinalubong si Pangulong Marcos nina Convi, isang robot, Dog at Convo na isang humanoid robot.
Sa pag-iikot sa pasilidad kasama sina DICT Secretary Henry Aguda at Converge co-founder at CEO Dennis Anthony Uy, tinignan ng Pangulo ang AI-ready Sovereign Cloud Facility na magsisilbing isa sa mga pangunahing infrastruktura para sa ligtas na pag-host ng mga sistema at datos ng pamahalaan. Ang Converge Angeles Data Center ay isang Tier 3 certified facility na mayroong 12 megawatt na kapasidad. Ayon pa sa DICT, ang naturang pasilidad ay bahagi ng pagsusulong ng administrasyon sa mas ligtas at mas matatag na AI-ready digital infrastructure sa bansa. Nakaangkla rin ito sa Executive Order No. 119 na nagpapatibay sa mga polisiya sa data residency, cybersecurity at ligtas na pamamahala ng sensitibong impormasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa ikalawang araw ng paghahatid ng fuel subsidy sa Baho de Masinloc, muling nakaranas ng panghaharas ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mula sa mga barko ng China Coast Guard. Ayon kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, pasado alas 6 ng umaga, ginamitan ng water canyon ng China vessel 3107 ang BRP Cape San Agustin. Bago ang insidente, ang naturang barko ng Pilipinas ay sinundan ng hindi bababa sa 6 na barko ng CCG kasama ang mga barko ng Chinese Maritime Militar. Dakong 7:35 ng umaga, gumamit naman ng water cannon ng CCG vessel 21581 laban sa BFAR vessel na BRP Datu Paduhino. Diniktahan din ng naturang Chinese vessel ang barko ng BFAR. Sa kabila ng nasabing mga insidente, nagpatuloy ang misyon ng PCG at BFAR para maihatid ang supply ng fuel at iba pang tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang tinawag nitong unlawful at delikadong hakbang ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc. Ayon naman sa task force, nagsasagawa ng legal na government mission ng BFAR at PCG malapit sa Baho de Masinloc para masuportahan ang mga mangingisdang Pinoy nang muling makaranas ng panghaharas mula sa mga barko ng China. Sa gitna ng lehitimong operasyon at pagsaserbisyo sa mga mangingisda, ginamitan sila ng water cannons at nakaranas ng dangerous maneuvers. Ayon pa sa task force, anumang pananakot o pambubuli na gawin ng Chinese vessels ay hindi nito mababago ang binding rule ng International Tribunal. Maliban naman sa final at legally binding, ang pasyang iyon ng arbitral court ayon sa task force ay nagpapawalang bisa sa expansive maritime claim ng China. Nais ni US President Donald Trump na dumalo sa ASEAN Leaders Summit sa Manila sa darating na Nobyembre, ayon kay Secretary of State Marco Rubio. Nabatid na dumalo ni Rubio sa Asian Post-Ministerial Conferences kung saan nag-convene ang ilan sa mga top diplomats sa buong mundo. Ayon kay Rubio, pag-uusapan pa nila ni Trump kung makakadalo ang leader ng Amerika sa ASEAN Summit. Ang Pilipinas ang host ng ASEAN Summit ngayong taon bago ibigay ang baton sa Singapore sa susunod na taon. Samantala, nag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa Trump sa telepono nitong Huwebes ng gabi. Tinalakay nila ang ilang kasalukuyang sitwasyon sa ekonomiya at seguridad ng dalawang bansa. Sinabi naman ng palasyo na tiniyak ni Trump kay Marcos na dadalhin ng una ang usapin sa West Philippine Sea sa susunod ng meeting kay Chinese President Xi Jinping. Nagprotesta kaninang umaga ang Alliance of Health Workers o AHW sa harap ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Ito'y upang igiit ang dagdag sahod, mas maayos na benepisyo at higit na suporta para naman sa mga manggagawa sa sektor ng kalusugan.
Ayon naman kay Jose Reyes Memorial Medical Center Employees Union AHW President Paul Gobaton, marami umanong mahuhusay na nurse at health worker sa bansa ang napipilitang magtrabaho sa ibang bansa dahil sa mababang sahod at kakulangan ng suporta mula sa sa pamahalaan. Giniit pa ng grupo na panahon na upang tugunan ng gobyerno ang matagal ng hinaing ng mga healthcare worker upang mapanatili ang sapat na bilang ng mga profesional sa mga pampublikong ospital. Isinusulong ni Senador Bam Aquino ang pagpasa ng panukalang magtataas sa annual income tax exemption ng mga manggagawa mula 250,000 patungong 480,000. Sa ilalim ng Senate Bill 267, hindi napapatawa ng income tax ang mga individual na may tauhang kita na hanggang 480,000 para mas lumaki ang kanilang take-home pay. Ayon kay Aquino, makakatulong ito sa mga manggagawa na makaraos sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Sa iba pang mga balita, kaso ng hand, foot and mouth disease sa QC tumaas. Sumabante sa balitang niya si Abante reporter Vito Bamba. Pumalo na sa 101 ang kumpirmadong kaso ng hand, foot, and mouth disease o HFMD ang naitala sa lungsod ng Quezon. Batay ito sa datos ng QC Epidemiology and Surveillance Division mula January 1 hanggang July 23, 2026. Sa ulat ng ahensya, ang mga batang nasa 6 na taong gulang pababa ang pinakaapektado ng nasabing sakit. Nakukuha ang sakit na ito sa malapit na pakikisalamuha sa mga taong carrier nito. Pinakamataas ang kaso ng HFMD sa District 2 na may kabuuang 28 kumpirmadong kaso. Binubuo ang District 2 ng mga barangay Bagong Silangan, Batasan Hills, Commonwealth, Holy Spirit at Payatas, Quezon City. Nagbigay abiso ang ahensya na panatilihin ang kalinisan at tamang hygiene gaya ng madalas na paghuhugas ng kamay. Ako si Vito Bamba, Abante. Mas lalo pa ngayong pinaigting ng ilang transport group ang kanilang panawagang dagdag pasahe sa mga jeepney kasunod ng nakaambang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Dahil dito, humihirit na ang grupong Manibela ng 2 pisong dagdag sa minimum na pasahe kung saan magiging 15 mula kasalukuyang 13 pesos. Habang nakabinbi naman ang petisyon ng piston para sa 10 pisong fare increase. Samantala, hati naman ang pananaw ng mga commuters sa panawagang ito. May mga tutol dahil dagdag gastos ito sa araw-araw na pamasahe ng mga commuter, ngunit may ilan ding sumusuporta dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at lumiliit na kita ng mga tsuper. Una nang inatasan ni Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez ang LTFRB na magsagawa ng nationwide public consultation kaugnayan ng mga petisyon para sa fare hike, habang patuloy na nire-review ng ahensya ang posibleng fare adjustment. Nananawagan ng mga foreign minister sa ASEAN region bukas na ang Strait of Hormuz at tiyakin ang kalayaan sa paglalayag ng mga barkong naghahatid ng langis sa mga bansa na apektado ng sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sa inilabas na joint communique, hinimok din ng Asya ng lahat ng panig na pairalin ng ceasefire sa gitna ng krisis sa Middle East upang maiwasan ang mas matinding epekto sa supply ng enerhiya, langis at ekonomiya ng rehiyon. Samantala, kumpiyansa naman si Philippine Foreign Minister Teresa Lazaro na bago matapos ang taong 2026 ay matatapos na rin ang Code of Conduct para sa South China Sea sa kabila ng mga panibagong insidente sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinagagawang karagatan. Nahaharap ngayon sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC prosecutor na si Karim Khan matapos siyang akusahan ng sexual assault ng isang miyembro ng kanyang staff. Mariin namang itinanggi ni Khan ang mga paratang laban sa kanya. Hinihintay pa ng ICC member ang magiging kapalaran ni Khan habang nagpapatuloy ang investigasyon laban sa kanya.
Si Khan ang nanguna sa pagkuha ng arrest warrant sa laban kina Russian President Vladimir Putin at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Gayon din sa ilang lider ng Hamas dahilan upang maging sentro siya ng pandaigdigang atensyon. Umano'y cyber estapador kinalawit. Umabante sa balitang nga si Abante reporter Vito Bamba. Arestado ang isang 29 anyos na lalaking sospek na matagal nang nagtatago dahil sangkot sa cyber estafa scheme. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, ang sospek ay nahaharap sa patong-patong na reklamong estafa. Tinaguri ang number 3 most wanted ng Baseco Police Station sa Maynila at isang high-level fugitive. Nahaharap ang suspect sa paglabag sa Article 315, Paragraph 2A ng Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act of 2012. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang paglaya ng suspect. Nakakulong na sa Baseco Police Station ang suspect habang inaayos ang formal return of warrant sa korte. Ako si Vito Bamba, Abante! Magbibigay ng pabuya si Makati City Mayor Nancy Binay para sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng gunman na tumira sa isang barangay kagawad sa Barangay Olympia na nagsabing lungsod. Tiniyak ni Mayor Binay na magiging confidential ang pagkakakilanlan ng taong makapagbibigay ng impormasyon ng gunman at direktaan niya itong ibibigay sa mga otoridad. Hinikayat niyang makipag-ugnayan ng mga nais mag-report sa Makati Police Station Tactical Operations Center at Office of the Chief of Police. Matatanda ang sugatan ng kagawad na isa ring abogado matapos na paulanan ng bala ng hindi pa nakikilalang suspect sa tapat ng kanyang bahay. Nagtamo ng tama ng bala ang biktima sa ulo na kasalukuyang nagpapagaling sa hospital. Patuloy naman ang backtracking ng pulisya sa mga CCTV footage para matukoy ang kinaroroonan ng suspect at ang motibo nito sa insidente. Kasalukuyan ding nagsasagawa ng manhunt operation ng Southern Police District laban sa suspect. Pasada naman natin ang mga balita sa labas ng Metro Manila. Info Caravan para sa paghahanda ng El Nino isinagawa sa Legazpi City. Umabante sa balitang nga si Abante reporter Rosas Olarte. Inilunsad ng pamahalaang lokal ng Legazpi City ang El Nino Information Caravan upang paghandain ang mga lokal na leader sa barangay sa El Nino phenomenon. Iniugnay ang aktibidad sa National Disaster Resilience Month ngayong July 2026 upang mas mapaghandaan at mapalakas pa ang kaalaman ng komunidad sa epekto ng tagtuyot. Magkatuwang ang Legazpi City Agriculture Office at City Disaster Risk Reduction and Management Office sa paglunsad ng Info Caravan. Si dating Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Dr. Cedric Daep ang pangunahing tagapagsalita. Ibinahagi nito ang kaalaman na paghahanda sa agrikultura upang matiyak ang food security at pag-iwas sa sakuna. Magsasagawa pa ng serye ng Information Caravan hinggil dito ang lokal na pamahalaan ng Legazpi hanggang makarating ang sapat na kaalaman sa mga mamamayan sa barangay upang paghandaan ang nagbabadyang disaster. Rosas Olarte, Abante. Ilang lugar sa Davao binaha ngayong gabi. Condo building na tinitirhan ng pamilya Baterbonia apektado rin. Umaabante sa balita si Abante reporter Edith Isidro. Kasalukuyan, naranasan ang pagbaha sa Barangay Los Amigos, Tubok District, Davao City ngayong gabi, Hulyo 24 dahil sa habagat. Ilang lugar at mga biyahero sa Tubok proper, Davao City ang na-stranded dahil sa pagbaha matapos bumuhos ang malakas na ulan. Umabot na hanggang sa antas ng tuhod sa kabaan ng San Agustin sa Barangay Talumok proper, Davao City. Marami ng residente ang lumikas habang patuloy na tumataas ang antas ng tubig. Hindi rin nakaligtas sa tuwig baha ang condominium building kung saan binigyan ng unit ng National Housing Authority ang pamilya ng nasawing student athlete na si Rene Baterbonia. Mataas na ang tuwig baha sa kalsada na papasok ito sa May Madayo Residences kung saan nakatirang pamilya Baterbonia. Mula Davao, Edith Isidro, Abante.
Susunod, Bagyong Quiapo lumakas bilang severe tropical storm. Babuyan Island nakataas na sa signal number 3. At 11 katao nasawi sa landslide sa China. 50 katao nawawala pa. Huwag bibitiw, magbabalik ang Tonight. Bagyo. Baha. Lindol. Sunog. Mga sakunang maaaring dumating anumang oras. Pero sa bawat panganib, may isang panlaban, ang paghahanda. Ngayong National Disaster Resilience Month, paalala sa bawat kaabante, maging alerto, magplano at magtulungan. Sa panahon ng sakuna, ang handa ay hindi umaatras. Abante! Sa mga isyong dapat harapin, Persyal pa rin isyu ng donasyon tuwing may eleksyon. sa mga tanong na kailangang sagutin, Marinig, sino kaya sa ating mga mambabatas ang mangunguna? at sa mga usaping hindi pwedeng iwasan. Narito ang programang may tapang, walang ligoy-ligoy, walang inuurungan, naglalahad ng katotohanan. Kasama si Benji Alejandro, susuriin ang mga maiinit na usapin na may tapang, linaw at paninindigan. Walang atrasan. Live tuwing Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Kasama mo. Abante Reels. Matapos ang 34 na taon mula sa una nitong paglipad sa kalawakan, natagpuan na ng Space Shuttle Endeavour ang permanenteng tahanan nito sa Los Angeles, California. Bubuksan sa publiko ang bagong Samuel Oskin Air and Space Center kung saan makikita ang Endeavour sa kakaibang vertical launch position. Ang kauna-unahang kumpletong space shuttle stack na nakadisplay sa ganitong paraan sa buong mundo. Kasama sa exhibit ang tunay na solid rocket boosters at ang huling flight-qualified external fuel tank na ginamit ng NASA na nagbibigay ng mas makatotohanang larawan ng paghahanda sa isang space mission. Mula ng unang lumipad noong 1992, na kompleto ng Endeavour ang 25 misyon bago tuluyang magretiro noong 2011. Mula sa pag-abot sa kalawakan hanggang sa pagiging sentro ng isang world-class museum. Abante Abiso. Lalong lumakas ang bagyong Quiapo at ngayon ay isa ng severe tropical storm habang kumikilos sa pakanlurang hilagang kanluran papalayo sa Babuyan Islands. Ngayong gabi huling namataan ang sentro ng bagyo sa baybaying dagat ng Calayan Island, Calayan, Cagayan. Kuha muna tayo ng detalye, makakausap natin sa telepono si weather specialist Obet Badriña mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang gabi po, gini sa lahat ng mga tagapakinig natin. Ang bagyo pong si Quiapo ay may lakas po ngayon na sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna ng pagbugso. Nasa 130 kilometers per hour, isa na nga pong severe tropical storm. Kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Signal number 3 sa mga sandaling ito sa western portion ng Babuyan Islands. Gayon din, signal number 2 naman po sa Batanes, sa nalabing bahagi ng Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Samantala, signal number 1 naman po sa nalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalabing bahagi ng Apayao, ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalabing bahagi ng Ilocos Norte, ang mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union at northern central portion ng Aurora. Sa mga lugar po saan nakataas ang signal number 1 to 3, asahan pa rin po yung mga pagbugso ng hangin na dala ng bagyong Quiapo. Base po sa ating latest track, posible po na mamayang or bukas ng madaling araw ilalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, kahit po nasa labas na ng PAR, posibleng may mga lugar pa rin po na nakataas yung tropical second wind signal. So mag-abang po tayo sa next update
ng Pag-asa. Bukas naman, inaasahan pa rin natin medyo maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan na maaring maranasan, partikular na po dito sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may western section ng Luzon. Dito sa Metro Manila, medyo maulap na kalangitan pa rin ang mararanasan, nadala naman po ito ng habagat. Kahit po paglabas kasi ng bagyo, inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan na pinalalakas po ng bagyong Qiapo. Possible naman na maglandfall itong bagyo sa may area po ng China bandang linggo ng madaling araw. Posible pa rin lumakas ito hanggang typhoon category once nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility. At yan po ang latest sa lagay ng ating panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang gabi po. Salamat po, Sir Obet Badrina mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Muling magkakaroon ng big-time oil price hike sa susunod na linggo. Batayan sa pagtataya ng industriya ng langis, posibleng tumaas ng hanggang 6 na piso at 50 centavos ang kada litro ng diesel at hanggang 6 na piso naman sa kada litro ng gasolina. Epekto ito ng inaasahang dagdag presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pangamba sa pagkakaantala ng supply sa Strait of Hormuz at lumalalang tensyon sa Middle East. Nitong nakaraang Martes, July 21, nagpapatupad na rin ang mga kumpanya ng langis ng pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Dahilan upang lalo pang madagdagan ang kabuang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong buwan. Magpapatupad naman ang Quezon City Traffic and Transport Management Department ng Traffic Rerouting Plan para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Ayon sa abiso ng Quezon City LGU, magpapatupad ng zipper lane sa elliptical road sa bahagi ng Philcoa at Doña Carmen para bigyang daan ang mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno at mga bisitang papunta sa batasang pambansa. Maliban sa mga tauhan ng Quezon City Traffic, tutulong din ng Metropolitan Manila Development Authority Philippine National Police, Quezon City Police District Presidential Security Group at iba pang mga otoridad para matiyak ang seguridad at kaayusan ng daloy ng trapiko sa mga apektadong kalsada. Pinayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta at iwasan na lamang ang Commonwealth Avenue para hindi maabala. Para naman sa mga kababayan natin nag-aabang ng PCSO Lotto results, ito na ang rumble ng numero ngayong gabi, Hulyo 24. Ito ang winning combination para sa Ultra Lotto 658 draw, 47, 54, 26, 10, 536 na may jackpot prize na 153,993,280.14. Ito naman ang winning numbers ng Mega Lotto 645 draw, 14, 20, 19, 31, 02, 11 na may jackpot prize na 20,899,725.81. At narito naman ang ilan pang rumble ngayong gabi. Balitang Around the World. Sa ating balita around the world, umakyat na sa 11 ang bilang ng mga nasawi sa naganap na landslide sa Pengshui County, Chongqing sa timog-kanlurang bahagi ng China, habang aabot naman sa mahigit 50 ang nawawala. Ayon naman sa mga otoridad, natabunan ng pagguho ng lupa ang ilang bahay at gusali sa paanan ng bundok. Sa kabila ng tuloy-tuloy na search and rescue operations, sinabi naman ng mga rescuer na wala pa silang natutukoy na anumang sign of life sa naturang lugar. Samantala, 10 katao naman ang naiulat na nasugatan. Aminado ang mga otoridad na hirap ang mga rescuers dahil mula sa mga bato at lupa ang malalaking guho. Chika tonight.
Sa ating Chika Tonight, ibinahagi ng Indonesian-Singaporean artist na si Lola Boy na naging tour guide siya ni Zach Tabudlo na bumisita ito sa Singapore. Ayon kay Lola Boy, matagal na silang magkaibigan ni Zach at nakasama na rin niya ito sa mga pagtatanghal at sa iisa nilang record label. Sinabi rin niya na ipinasyal niya si Zach sa iba't ibang lugar sa Singapore at pinatikim ng mga lokal na pagkain. Dagdag pa ni Lola Boy, naging pagkakataon din iyon upang makapag-bonding sila ni Zach tungkol sa musika at buhay. Ay, sa laro! Nasungkit ng Magnolia Hotshots ang kanilang unang panalo kontra Meralco Bolt sa score na 112-98 dahilan upang makuha ang 1-win 2-lose standing. Dahil dito, tabla na sila na rain or shine sa ika-4 na pwesto ng Group A ng PBA Governors Cup. Napakahalaga ng panalong ito para sa Hotshots dahil maaari itong magsilbing momentum ng koponan. Kahit nakapalit ang Meralco sa 4 na puntos, sa huling yugto, agad namang umarangkada ang Magnolia sa isang 13-4 run para selyuhan ang kanilang panalo. Sunod na makakaharap ng Magnolia ang rain or shine sa July 31, habang sasagupain naman ng Meralco ang Barangay Ginebra, San Miguel sa kaparehong araw. Hulaan Blues! Hulaan Blues. Sino raw itong lalaking mambabatas na iniintrigang may relasyon sa isang dating opisyal ng gobyerno? Ayon sa nakalap ni Mang Teba na matagal nang may asawa ang mambabatas, pero hindi mawala-wala ang usap-usapan na pwede ito sa boy, pwede rin sa chicks. Kamakailan lamang lalo pang nasindihan ng espekulasyon sa preference ng ating bida matapos itong maispatan na kasama ang dating opisyal ng gobyerno. Natsyempuhan ang dalawa na nagtititigan na parang nag-uusap ang kanilang mga mata. Daig pa nga sina Romeo at Juliet. Ang hindi lang matanggap ng mga Marites, parehong may ang dalawa para masangkot sa malagkit. Natitigan na animoy hinuhubaran sa kanilang paningin ang isa't isa. Sabi ng ilang tambay, ang mambabatas daw ang nagbibigay ng trabaho sa dating opisyal ng gobyerno pero nagkakataon lang na palaging nasisibak. Palibhas ay umaasa lang sa padrino at hindi sa sariling kagalingan sa trabaho. Clue, ang mambabatas na iniintrigang may relasyon sa dating opisyal ng gobyerno ay may letrang A sa kanyang pangalan, as in ambot. Bago tayo tuluyang magwakas, narito naman ang mga headlines na dapat ninyong abangan sa pahayagang Abante Tonight bukas, July 25, 2026. Kakapasa pa lang ng bar abogado ni Ratrat sa Makati. China inatake uli barko ng PCG at PFAR. VP Sara pinaharap sa trial ayon sa survey. Mon Tulfo inurot NBI Cayetano Media gisahin sa 2019 SEA Games. 2 paslit inararo ng Chikot. At yan ang kabuuan ng ating pag-abante ngayong gabi ng Biyernes, July 24, 2026. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming mga social media pages. Hanapin lamang ang DWAR Abante Radio para sa iba pang mga balita. Ako si Aimee Sebastian. Ako naman ang inyong kaabante, Jigo Postolero, nagpapaalala na sa bawat sulok ng bansa may hatid na balita. Ito ang Tonight.